Ng bagong, juicing balita. Alright, bagong juicing balita na dapat malaman ng taong bayan. Alright. So, but bago ang lahat, kailangan muna natin i-promote ang ating SendWave app. Ayan, SendWave app. Mag-download ka na kung ikaw ay nasa Canada, Europa, parts of UK, and America. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ka ng $20 free credit at may chance ka pang manalo ng pamaskong handog pang Noche Buena. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kababayan. Aha, so, right. Alam nyo ba? Okay, tingnan natin to. Alam nyo ba ang mga eksena sa banga? Angela Bolivar, how are you? Talagang ikaw lang ang nagkatangi, bukod tangi ang atak-atak. Ayan. Edgar Dapan and Mary Chris. Okay. Opinion, PHTV, Liz nangunguna sa banga. Okay mga kababayan. Okay, sino ba si Remulla? Okay, bakit siya tahimik? Eh di ba, madalas pa-epal ang lolo ninyo. Umepekto na ba 'tong mga panundot natin? Okay, mga kababayan. So, unang pasabog sa banga. Inililihim ng gobyernong ito yung mga nangyayari sa taong bayan. Kasi dapat, Salome Baksal, dapat ang itong mga taong nasa gobyerno, na mga kawatan sa kaban ng bayan na nagsasaid sa inyong pinaghirapan nating lahat, dapat sila ay maging responsable at transparent. Kasi, mga palangga, kinonfirm natin at ni isa sa mainstream media or sa social media, I believe, wala pang nag-uulat na si Remulla ay inaratay pala. Hindi naman tayo nag-wish, but minsan, out of kapulburan na nila, nag-wish din tayo ng bonggang-bongga ng mga bagay-bagay na minsan, ayan, sabi ni John Carlo, taray may ads. Na matagal nang may ads yan, 2 taon na yan palangga. Nahuhuli ka na sa banga. Yung ating SendWave app, model nga ako dyan. Anyway, sabi ni Helen, sabi, patay na ba si Bonjing? With that, I don't know. Pero confirm po, 2, actually 3 tao ang pinagtanungan natin na ayon sa ating puting ahas, ay nakaratay siya sa St. Luke's Hospital for 3 weeks. Actually, hindi lang sure kung which is which. Inatake ba siya sa puso or yung CA? You know what I mean? Or, yun, lahat naman tayo matutsugi, okay? Wala namang makakaligtas. 'Di ba? Lahat naman tayo babawian ng hininga. Okay? Basta make sure na bago ka bawian ng hininga, magbango yung hininga mo. 'Di ba? Dapat hindi makyoho, hindi amoy shotok. Kasi pag binawian ka ng hininga, dapat fresh ka, naka-fresh breath ka. Hindi ka tulad ni Lisa Smugs, ni Bonjing, o whatsoever. So, darating tayo dyan. Huwag kayo mag-alala, una-unahan lang naman ng buhay. Right? Aba, nagre-request sa mga hitad, please do more. Yung ating, okay, si Seth. Gusto niyo ba yon yung aming live nila kagabi? So anyway, yeah, sure. Bakit hindi? Okay. Mga kababayan, ilan ba ang hawak na attached agencies ni Remulla? 'Di ba ang dami niyan? Okay? Ano-ano yung mga attached agencies na hawak niya? Tignan nga natin dito. Okay. Attached agencies, Department of Justice. Okay. Okay. Ay ang Bucor. Okay? PAW. Ito. Attached agencies. Ayan ang 10 attached mga ahensya na under sa kanya. Bureau of Corrections, Bureau of Immigration, kaya pala no wonder, yun ang nagkaletse-letse dyan sa Bureau of Immigration. NBI, okay? Ang dami pa at marami pang iba. Alright, 10 yan. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano ang pinahiwatig ng gobyernong ito? Ang gobyernong ito ay itinatago nila, hindi lang pagnanakaw nila, kundi yung
pagiging incapable nila sa pagpapatakbo ng bulok na ahensya ng DOJ. Right? So gusto ko lang sabihin sa inyo, bakit ni isang mainstream media, o ano, takot na naman kayo, dahil gugurgurin na naman kayong ganyan. Ni isa sa inyo, walang nag-uulat sa bayan. Hindi niyo sinasabi kung buhay pa ba sila o mga nategi na o naka-life support ba sila, di ba? Kasi in the past, nagkaroon ng bypass operation, di ba? Nagkaroon siya ng cardiac problem din, heart problem din. Yeah, walang balita sa mainstream media. Actually, bago ako nagulat sa inyo, bago humarap sa bayan, bago ako humarap sa inyo, ay nag-research ako kung baka naman naulat na. Pero confirm po na siya ay inaaratay na. So ano ito, karma? Ito ba ay singil na ng langit? Siningil na ba sila ng kanilang kahayupan kay dito sa Bucor, kay General Bantag, kay Teves, yung mga issue na yan, di ba? Si Rimulya ang gasakar-sakar gidira. Epal-epal gid siya dyan, o di ba? So, sabi ni Alberto Buyok, okay? Sabi ni Alberto, my love. Correct ka dyan, madam, lahat ng tao mamamatay, dapat talaga mabangong hininga. Yes, dapat manatsugi tayo, mabangong hininga nyo. Kaya kahit may sakit kayo, mag-gargle kayo. Okay, may tip ako sa inyo, para light lang. Alam nyo ba kung ano ang pinakamurang pangmumug para maging fresh sa inyong breath? Parang angel's breath. Okay? Ay hydrogen peroxide. Mura lang yan. $1 lang yan sa mga, I don't know, sa Pilipinas. Magkano? 40 pesos lang yata. But yung hydrogen peroxide, lalagyan mo ng water. Bala ka na. Kanya-kanyang tansya kung anong kaya mo i-tolerate. So, yan yung aking gargle. Murang-mura lang yan. Okay? $1 lang yan sa mga $1-2 lang sa mga store. Or gusto mong haluan ng water or puro kung kaya mo. So, yan. Para pag nag-gargle ka dyan, hindi ka amoy potok yung gininga mo katulad ni Smugs at ng mga kalaban ng bayan. Alright? Boying Remulla. Alright? Ngayon, mga palangga, di ba may nakuha kayo? Yeah, hindi na kailangan ng mga mamahaling mga gargle eclabush. Yung iba kahit gargle na mamahalin, lumalabas pa rin yung makyoho. Ano ba yun? Ba't napunta tayo doon? Kasi, si Palangga rest in hell, sabi niya, Bonjing. So ngayon, mga kababayan, ang Department of Justice Secretary Remulla na sangkot sa panggigipit, lahat, ay hindi natin isa-isa yung mga pinagagawa ng jutang Genemes na yan. Alright? Mukhang sinisingil na siya ni Taning. Di ba? Hindi Taning yung Taning natin. Iba na lang word natin. Baka sinisingil na siya. Sabi ko nga, hindi naman tayo nag-wish ng masamang may mangyari sa ating kapwa kasi lahat naman tayo may mga nangyayari. Lahat naman ng tao pwedeng magkasakit o pwedeng mamatay dahil masyonda na. Ang nagiging problema kasi dito, kaya tayo ganitong yung emotion natin na sometimes gusto na lang natin silang bug. Dito may hawak-hawak kong stick. Tusukin ko naman kay Pai ni Lisa. Tusukin ko naman yung kay Pai Labom Lisa. Yan. Di ba? Para susunod na yung kipay niya. But anyway, so, isinisikreto sa taong bayan, sa inyo. Karapatan ninyong malaman, mga palangga, kung buhay pa ba sila o hindi. Kasi pinapasweldo sila ng taong bayan. May hinahawakan silang posisyon. Di ba? Nandiyan yung panatilihin ng peace and order sa bayan. Ang dami, pero lahat naman yung mga ka-eklabusyan lang naman yan, etchos lang, na kunyari ay sila ay may mandato na ganito, ganere. Pero ang totoo, sa gobyerno ni Kuting, puro kasinungalingan, puro kabalbalan. Sige nga, I challenge you mainstream media. Bakit walang ni isa sa inyong umuulat na si Bonjing, si Boying Remulla, ay nakaratay sa St. Luke's? Okay? Hindi lang ma-confirm ng source natin kung dalawa ba sabay. Inaratay siya ng CA or pero itong close encounter niya yung ayan. So, nasaan si Remulla? Buhay pa ba siya? So, doon sa isang source natin, confirm na 100% kasi BFF niya si Remulla. O, kala mo Remulla ha?
yung BFF mo. Katabi mo sa bed. Chinutsurva ka sa akin. Di ba? Oh, inaano ka, yung puting ahas, sabi ko sa inyo yung puting ahas ko, minsan katabi nyo sa pagtulog. Pero ang point of view natin dito mga kababayan, di ba? Bakit? Di ba pansinin nyo? Pinuntahan ko yung kanilang website. Tinitingnan ko yung mga news articles. Tama ba? Yung mga latest articles. Then yung kanilang Facebook page. Kasi madalas, bidabidahan si Remulla dyan, di ba? Siga-sigaan. So bakit ka nanahimik? May obligasyon ka sa taong bayan kasi bawat hininga mo, makyoho man yung hininga mo, or what, bayad yan ng taong bayan. At bawat kamkam nyo sa Pogo, bawat panggigipit nyo sa DOJ, mga ginayupak kayo, bayad yan ng taong bayan. So karapatan naming malaman kung humihinga ka pa o hindi. Ano kayo, 3 weeks? Kasi kung 3 weeks kang, I think baka more than, baka mag-almost a month. Tignan nyo. Make sure nyo, tignan nyo kung kailan siya ang last na kanyang, what do you call it? Ang kanyang portrayal dyan sa kanyang Facebook page. Diba? Ang tagal, tahimik. Tignan nyo yung media now. Wala kang makikitang substance. Diba? Sa mga ulat, kundi puro bango kay Kuting kasi nga, naulat nga natin sa inyo kagabi na they are deprived. They are sinusuppress sila ng gobyerno ni Buwakan ng Inang Lisa at Kuting. Kaya nga dapat, sabi ko nga sa inyo, dapat si Kuting matagal na yan na impeach. Matagal na yan dahil nga betrayal of public trust, hindi siya nagpapatakbo ng bayan. Hindi siya ang commander-in-chief, kundi under Disaya. Okay? Under Disaya. Balik tayo kay Boying Remulla. Kayo, DOJ, mga undersecretaries mo. Kayo dyan, lahat kayo ng nasa Malacanang. Hindi ba kadyutahan yung ginagawa nyo? Ito, itong stick ni Harry Potter. Pag tumusok to sa inyo, aratay. Teka, tignan natin. Parang dito si Lisa banda dito. Nakaupo dun sa Japan. Ito. Ayan. Right? So pag tumama itong stick ni Harry Potter sa inyo, aaratayin talaga kayo, di ba? Wala akong kinalaman dyan. May power ito, tandaan ninyo. May power ito. Pinabasbasan ko na to. Kaya kakarmahin kayong lahat dahil what? Nilalapastangan nyo ang taong bayan. Kung kayo ay mga ordinaryong citizen, ipagdadasal ko pa kayo na maging maayos ang inyong buhay and everything. Pero, nakasalalay ang kinabukasan ng Pilipino dahil ang mga bilyones na pera ng bayan, nilalastay nila. O sinong nagbayad ng ng bill mo? Remulla, pera na naman ng bayan. For sure, pera na ng bayan. So, imagine niyo mga kababayan. Ito, tignan nyo tong picture na ito, kaya nakakagalit. Pero, gusto ko magpa-cool-cool ngayon kasi kanina high blood ako. Pero actually, ang blood pressure ko 120/80. High blood lang, na chika-chika lang. Dahil mataas yung boses ko. Ngayon, ganito. Kung gaano ka-unfair ang nangyayari sa ating bayan. Sinisikreto ng mga buwakan ng GNMS, katulad nitong DOJ, ang pagkaratay nila sa ospital. At the same time, sabi ko nga, bawat hininga nila, kumukubra sila sa pera ng bayan. Right? Tapos ngayon, maliban sa kubra, okay, yung kubra yung sweldo, kumukubra pa sila kasi may mga taong nagti-take over habang sila ay nakaratay. Na supposedly transparent sa taong bayan na, inuulat namin na ang DOJ secretary ay hindi na makakagulapay dahil ang kanyang kipay, wala pala siyang kipay. Ang kanyang lapay ay kumakaway-kaway, mga ganon. Diba? Inuulat ko sa inyo na ang DOJ secretary ay malapit ng mamaalam at dahil nakulam ng isang langgam. Mga ganon. May masabi lang. Anyway, sa seryosong usapan, karapatan ninyo. Nag-aalawitch ka na naman. Yes, sabi ni Penny, which talaga ako ngayon. Lapay at kipay, di ba? Sabi ni Maria Pasans. Kaya ito power talaga to. Thank you, Attorney Glenn Chong, for this. So, samantala,
Kayo, yung mga regular government workers, ilan ba ngayon nakalimutan? Well, di naman ako naging government employee. Kayo ba kapag nag-sick leave kayo, ilang linggo ang bayad? Meron po ba dito dati o current na government employee? Kapag kayo ay nagkasakit, isang linggo, 2 linggo ba ang bayad ng gobyerno? Ilan? Sige, mag-comment kayo diyan. Kasi kino-compare natin yung mga regular government employees, yung mga kasundaluhan natin. Kayo ba kapag nagkasakit kayo, ilang linggo ang bayad? 'Di ba? Ilang linggo ang bayad doon? At sumusweldo ba kayo habang kayo ay nagkakasakit? Ito mga kababayan, sinekreto ni isang media walang nag-report. It's the same thing yung ginawa ni Kuting na siya ay nagkubid-kubida ng bigaon, alpot na Kuting. Di ba? Nagkubid-kubid, 15 days. Oh, thank you, Alma Ronquillo, 15 days. Oh, yung sabi ni Mira, 6 days lang. Oh, whatever, 6 days, 15 days. Pero ito, 3 weeks. So, isinekreto. Ibig sabihin, kumukubra sa pera ng bayan, di ba? Dinadaya ang sick leave, sabi ni Minda Diaz. Samantalang kayong regular employee sa gobyerno na, let's talk about government. Di ba? Nagpapakahirap kayo, nagkasakit na kayo, pero hindi nababayaran yung mga araw na nakaratay kayo. Pero si Remulla, bongga. Isinekreto, tuloy-tuloy ang sweldo, tuloy-tuloy ang pangungubra. Remulla, tuloy-tuloy ang pangungubra. Kaya dapat talaga ay, makarma. Alright? Okay. Sabi niya, sagutin natin to. Alem. Ito si Alem. Pag buksan natin isipan ni Alem. Mukhang troll. Okay, pero mamaya ka, may kalalagyan ka. Sabi ni Alem, Madam, sama tumulong ka lang sa ibang bagay, hindi sa paninira. Issue nga ka. Okay? Issue nga ka. You know why? Dahil troll ka ni Remulla. Troll ka, kaya black ka. Di ba? Ayan, no? Cartoon character. Ay nakarating na pag-usapan namin nila SAS, di ba, kagabi, na itong mga hinayupak na to, sila Tambalusdos, talagang nag-hire sila ng libo-libo mga trolls para atakin ang aming mga page, para mag-report sila. Kaya tignan nyo yung engagement, hindi kayo makashare, di ba? Kaya yung mga troll dito, walang puwang. Kung tao ka at magko-comment ka lang ng bonggang-bongga, may following ka, you are free to comment. But I will answer your question. Okay? Sana, Maharlika, tumulong ka na lang sa ibang bagay. Okay? Ano ba yung ginagawa ko? Itinataya ko yung buhay ko, nabanggain itong mga salot sa bayan, mga inayupak na to, para buksan ang inyong kaisipan ng walang kapalit na kahit anuman. Di ba? So yan ang ginagawa ko. Anong gusto nyo? Manahimik tayo? Magtatanga-tangahan tayo na niloloko ka na, 3 weeks na nakaratay sa ospital, o di ba, sweldo-sweldo pa rin, sinisikreto nyo sa taong bayan. Ganun ba, ha? Baka ikaw yan, Tambaluslos. Tambaluslos siguro to nag-comment. Okay? Mana lang yan sa Kuting style, sabi ni Merlinda Baliwag. So, may kumpara natin kay Kuting, mga kababayan. Ngayon, si Kuting, di ba, nagkubid-kubidan ang alpot. Alpot din kasi yan eh. Meron kasi Kuting, ting, ting. Pareho lang naman sila alpot ni Lisa. Okay, walang pinagkaiba. Nagsakit-sakitan ang giatay. Di ba? Kinompute natin 64 hours after niyang mag-release ng statement sa bombing sa Mindanao. Niha-niho, wala tayong narinig. Sinekreto na naman sa atin, binaboy na naman tayo, tinarantado tayo. Di ba? Yung pala, ay naalarma na sila dahil, sabog na naman sa pulburon. Kaya nga nagpatawag si Lisa Smugs ng 10 tangke. Okay? Sinabi ko doon sa vlog namin kagabi. 10 tangke, dyan sa Malacanang. Kasi baka daw maglusubin sila or something. Demo, takot sa sarili lang multo. Takot kayo, no? Kung bakit ganito to mga to, dahil nakikita na nila yung impact ng bunganga nyo, bunganga ko. And this is good. Diba? Napakagandang laban to. Dahil nakikita na ninyo ang kahayupan nila. Another kahayupan, ito nga si Remulla. Then si Kuting, diba? Nagsakit-sakitan, tapos niha-niho, hindi man lang dinalaw ang mga biktima. Again, ulit-ulitin natin, ang mga nasawi sa Mindanao, ang mga nasawi na apektuhan sa Lindol, sa Surigao. So, nung lumabas siya, nag-party-party ang buwakan ng ina. Matutuwa ka ba? So, ito si Remulla, pag lumabas ka, I hope makalabas ka pa ng joy.
Or baka maaratay ka ng bonggang-bongga. Right? Kasi ang karma, ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Ito lagi kong tinatanong. Bakit ba itong mga buwaka ng Genemis na ito, hindi na sila nakontento sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Di ba? Bakit hindi sila nakontento sa kanilang sweldo, sa kanilang naninakaw nung mga nakaraang pang mga panahon? Hindi na nila ibuhos ang kanilang galing, ang kanilang panahon para sa pagsilbi sa Pilipino. Kasi kung lahat itong mga hinayupak na ito, kung magsisilbi ng tama sa gobyerno, lahat tayo makikinabang. Paano natin mapapakinabangan yan? Siyempre, hawak ni Remulla ang DOJ, hawak niya ang Bucor, hawak nila ang peace and order. Di ba? Hawak nila yan. Anong mangyayari? Huhulihin ang mga pulboronic. Well, paano nga nila huhulihin? Yung anak nga niya, pinakawalan ng bonggang-bongga, nakaligtas. O, di ba? Anong chinorvan yan? Damo. Pinagbabawal na damo. O, sige Remulla, baka chumutsor, well, pulboronic din kasi ngumingi-ngiwi rin. So anyway, yun yung sinasabi natin dito mga kababayan. Kung itong mga ito ay ini-ensure nila ang buhay, ang seguridad ng taong bayan, ang peace and order ng taong bayan na hindi na maglalaganap, magbebentahan ng pulburon, broad daylight, 3-5 na pulburon ngayon. Di ba? Ano nangyayari sa bayan natin? Wala nga. Bakit ganito? Kasi ang leader ninyo walang bayag. Walang itlog. Dahil ang itlog ni Kuting kasi laki ng itlog ng tiki. Yung tiki. Yung tiki. Yung ano ba? Butiki. Bata kasi ako, nilalaro ko yun. Sumusuot yun sila sa mga, di ba? Sumusuot yan sila sa mga kahoy-kahoy. Di ba? Sana matuluyan na si Bonjing. Sabi ni Julie, si kamatayan lang palang makakapagsabi niyan. At itong stick ko. Pag umasok ng stick ko, ewan ko na lang. Oh my God, or 5,000? Are you kidding me, darling? Thank you. Okay, keep going. Ngayon, mga palangga, nakatuto kasi ako sa mga ngayon, Bonjing, inaratay, inatake. So, bago ako pumunta kay Tambalos-los na lalo kayong maggagalit. Okay? Niloloko nyo ang taong bayan. Lumabas ka, I challenge you. Remulla. Di ba? Epal ka naman. Marami ka naman mga trolls. Andiyan naman ang camera, lumabas ka. Ngayon na. Now or never. Or madadagdagan niyang aratay mo sa stick na ito. Lumabas ka. Binibigyan kita. Anong oras sa Pilipinas? Lumabas ka. Maghamunan tayo dito. Ha? Lumabas ka. Huwag ka magtago sa bed mo. Clock. Okay, 2:39 p.m. Bibigyan kita hanggang office hours. Okay, 2:30 hanggang, sige, pagbigyan kita hanggang 6:00 ng hapon. DOJ, ilabas nyo si Remulla para masabi ninyo kung si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Nakarating sa akin, dyan, okay, na ikaw, Remulla, ay 3 linggo nang nakaratay at inaratay. Wala namang problema kung inaratay ka dahil lahat naman tayo aaratayin. Kanya-kanyang aratay lang yan. What the heck? Diba? Kailangan matibay-tibay ang katawan mo pag inaratay ka. Kaya mo ang pain. Okay? Lahat tayo walang lusot ito. Lahat tayo kukunin ni, sabi ko nga kanina, lahat tayo malalagutan ng hininga. Make sure na mabango ang hininga mo pag nalagutan ka. Alright. Tina-challenge ko kayo. Okay? Ay, Remulla, kita mo to. Kunyari, to. Ayan, kunyari, ganyan. Na-challenge kita, 6 p.m. ka lang. Kaya yung bilyar. 6 p.m. Okay? Magsalita kayo. Sige, kung hindi ka makalabas, yung undersecretary mo, na iharap mo na magsisinungaling, yung pa-islan, yung si undersecretary niyang lalaking mukhang binabae, di ba? Ewan ko anong pangalan yan. Kasi bibigyan ng pansin yung gumagana mga ngiwi-ngiwi na mga giatay. Okay, 6 p.m. ha? Date natin yan. Remulla, lumabas ka. May date tayo, mga palangga. Putaktihin nyo, aratayin nyo yung kanilang page. Aratayin nyo ang page niya na lumabas ka. Remulla, nasaan si Remulla? Yan yung ating hashtag. Nasaan si Remulla? Buhay ka pa ba? Or what? Kailangan namin ng proof of life. Kasi kumukubra kayo sa kaban ng bayan. Or nagurgur ka na ba ni kamatayan? I don't know.
Hindi ko alam dahil lahat naman tayo gugurgurin ni kamatayan eh. Walang makakaligtas sa atin mga palangga. Labas ka hanggang alas 6 ng hapon ngayon. Anong araw dyan sa Pilipinas? Lunes. Nasaan si Remulla? Okay, hayaan na ICC pa more, sabi ni Anna Chan. Nasaan si Bonjing? Sabi ni Going Abjik. Pwede rin. Alright? Sabi niya, Maharlika, hindi ako makachat. I know, sa Facebook, hindi ma-share ang ating mga page. Kaya mo na palangga, yung bunganga ko, ay pigilan ng mga yan, lalabas yan kahit saan. Kahit sa mga butas-butas ng puwet ng kalaban, lalabas yan. Anyway, balik tayo dito. Asan na tayo? Okay, next topic. Okay, sinabi to kagabi. Aha, tambaluslos. Okay? 3 bahay ang inalay. Ito, hindi to nakakatawa. Mga palangga, ang magaling yung si Tambaluslos na nag-announce right now na excited na silang pirmahan ang budget for 2024 na 5 point something trillion pesos. Okay? Magkano ba yun? I think this one. Okay. Basta 5.6 ba? No, not 5.6. Yeah, 5.678 for 2024 budget. Okay? So excited na sila na permahan yan. Lingid sa inyong kaalaman. Lingid sa inyong kaalaman. Habang si Remulla ay inaaratay sa banig ni kamatayan, mga palangga, abala naman si Tambaluslos sa kakagastos ng pera ninyo. Kaya kung todo ang ibinibigay na danyos sa ating mga Pilipino, kaya kung todo ang ating antos. You know antos? Antos is Ilonggo. Tiis. Kaya kung todo yung pagtitiis ng Pilipino, dahil kung todo ang antos, dahil kay Tambaluslos, puro gastos. Kaya dapat siya ay magkaroon ng luslos at igagapos ko ang kanyang wala na akong maisip. Okay. Balik tayo kay Tambaluslos. 3, bonggang-bonggang mansion ayon sa ating puting ahas, ang inalay niya sa kanyang Diyosawa. Saan binili ang bahay? Sa Valle Verde. Bakit sa Valle Verde, mga kababayan? Dahil wala nang available na bahay sa Forbes Park. When I say wala nang available, wala nang binibenta. So ikaw, Tambaluslos, kayong mga kongresista, mga julol, di ba? Oh, Pasko na naman, magnanakaw ang congressman. Paskong nagdaan, puro gahaman. O yan, Pasko na naman, ang mga congressman, senador, actually lahat magnanakaw mga putang ina. Okay, I challenge you. Patawag niyo ako sa Congress, di ba? Hilig kayo magpatawag sa Congress. Sabi niya fake news, katulad kay Ka Eric. Sina-challenge kita, Romualdez, tatanungin kita, magkano ang presyo ng mga bahay na binili mo, 3 inalay mo sa iyong sakipay ng Diyosawa mo. 3 bahay, mansyon, ngayong December sa Valle Verde, mga kababayan. Ang tanong ko sa kanila, kayo mga kongresistang tagapagtanggol ni Tambaluslos na mukhang uyapos. Ano uyapos? Pigsa. Alright? Kayong mga kongresistang mukhang uyapos na kamukha ni Tambaluslos na malapit ng malaos at gagawin ko kayong upos. Okay. I challenge you. Ipatawag niyo yung speaker ninyo na magpaliwanag siya. Sabihin niyo, speaker, itong jutang Ginemes na Maharlika, mayroon namang bagong bombang pinasabog. Nakabili ka raw ng 3 bahay. Oh, i-deny nyo. For sure, i-deny nyo yan. Pero hindi mapagsisinungalingan ang ating puting ahas dyan. Kaya tinatanong kita, Romualdez, Tambaluslos, na mukhang uyapos, magkano ang worth ng bahay na binili mo? Mga kababayan, si Casey tawa ng tawa. Naintindihan niya kasi. Mga palangga, 3 bahay. Sa asawa lang. Well, investment. Galing sa pangangamkam. Habang kayo ay hirap na hirap bumili ng bigas. Again, na pinangako nilang bababa ng bigas, sila naman parang bumibili lang ng bubble gum. Okay? Yung bahay, parang bumibili lang sila ng 3-10 na candy. Magkano na ba candy ngayon? O 3-5 piso? Piso? Whatever.
So sila ay tuloy-tuloy ang pagbibili ng kanilang mga kabahayan. Kaya nga ako, sabi ko nga, ako ay sugo ni Harry Potter. Ako ay sugo ng Diyos. Sorry po Lord, ginamit ko yung pangalan. But anyway, ako ay sugo ni Tadhana na lang. Okay? Ako ay sugo ni Tadhana na taga tuligsa sa inyo. Sabi ko nga kanina, nag-joke-joke lang tayo dito mga palangga, pero itinataya ko yung alindog ko dito. Ang kalaban ko, demonyo, Jejemon, manggugurgur ng tao. Ako wala naman akong pera, mga palangga. Hindi katulad ng mga ito, ninanakaw ang pera ng bayan. Trilyones. Nakita niyo mga hinayupak na kongresista at mga senador. Particularly ang mga kongresista. Bago nag-break ang sesyon. Okay, nagbago sila nag-celebrate ngayon. Kita yung mga hayop na to, December 16 yung break nila, babalik sila sa July 20. Imagine nyo, 1 month mahigit ang bakasyon nila. Ang sarap ng buhay ng mga buwaka ng Genemes. Ini-enjoy nila lamon ng pera, nagpapalitsyon. Sana nga salaksakan nyo na ng lechon yung mga puso nyo para tumibok-tibok na ng tuluyan yan. At ng, you know what I mean. Ngayon, mga palangga. So, binigyan niya ng mga ng bonus ni Tambaloslos dun sa pag-contempt nila kay Badoy at kay Ka-Eric. Ikaw, Migaon Nograles. Biga-biga ka, ha? Isa kang alpotera. Yan, okay. Mapunta tayo kay Migaon. Yan si Migaon, si Migaon Nograles. Alright? Yung ano na yan, giatay. Manang-mana, ayon sa ating puting ahas, tinignan ko, ginugel ko. Manang-mana ka pala sa tatay mo, biga-biga ka. Okay? Tignan natin to, ang message. Actually, nasa dyaryo to eh. Dali lang mga hitad. Okay, tignan ko lang tong okay, yung tatay niya si Borles King. Ikaw, Migaon Nograles, dyan sa Congress na tumatanggap ng bribe galing kay Romualdez, tumatanggap kayo ng pera ng bayan, kung makaarte ka, ang kipay mo manang-mana sa iyong itay na kumakalaykay ng babaeng mayroon ng sariling may bahay. Diba? Okay, ano yung sinasabi ko dito? Yung kanyang tatay na ito sinulat ko to eh. Okay, Nograles, Borles King. Tignan nyo Borles King. Okay, tignan natin to. Dapat bukas pa to eh, kasi kailangan natin ibang information. But anyway, ang tatay ni Migao Nograles ay nahuling hubad sa katotohanan. Okay? Nahuling hubad sa katotohanan, ang chika bumbum sa Davao, ang tatay ni Migao Nograles ay pinatulan or naging jowaers yung ABS-CBN talent na Leoterio, ang pangalan, Google nun nandyan. Tapos, ang asawa ni Leoterio, mga palangga, ay police din na may sinabi din sa Davao, may kapangyarihan din at mayaman. So, sinundan sila nitong asawa ni Leoterio dito sa Maynila. So, nahuli ang tatay ni Migao Nograles na hubot-hubad kasama yung Leoterio na yon. Okay? Nag-chok-chok chenes sila. Siyempre, itong police na ito. Police yung asawa eh. Asawa niya yun, so binawi niya. Pero later on, naghiwalay na rin sila. Alright? Borles King. Okay, hindi ko pa na-review yun mga palangga eh. Dapat i-review na lang natin. Basta itong si Nograles, yan. Kaya ikaw, Migao Nograles, wala kang maipagmamalaking kipay labong ka, ha? Huwag ka magbiga-biga dyan, gaganon-ganon ka sa yung tanga ka kay Davila, di ba? I-TikTok ko na lang. Tinatanong ka kung may specific, which is, ano yung specific? Ang tanong sa kanya, ano ang specific violation? Be specific. Ang violation ng SMNI, i-TikTok ko na lang, alpot-alpot. Yung pala tatay, mana-mana sa tatay mong Borles King. Well, kasi mga politiko ito eh. Hanapin nyo nandyan sa i-google nyo. Prospero Nograles, yan. Tama, Prospero Nograles. Later na nagbati siya ni Pangulo Duterte. Kung totoo wala naman tayo magpakialam dyan, mag-alpot-alpot sila palangga eh. Kanya-kanya tayo ng eksena sa buhay. Kung gusto ni Migao Nograles mag-alpot-alpot, magbiga-biga, tumuwad-tuwad kay Sandro na binabay din. Wala tayong magawa dyan. Buhay nila yan. The problem, nakasalalay dito ang pera ng bayan. Habang nagabiga-biga sila, mga palangga, habang ginigipit si Badoy, habang ginigipit si Ka-Eric, illegal nilang kinulong
Di ba? Kinontempt nila dahil ayaw lang i-reveal ang source. Di ba? At itong mga taong ito, si Badoy at saka si Ka Eric, ay protektado nga ng ating batas pero ginabuso nila ang kanilang kapangyarihan at kasama dito si Migao Nograles, si Tambunting, si Akop, si Kimbo na mukhang mangkukulam, 'di ba? Yung boses niya, Your Honor, SMNI. Para alam mo sa totoo lang, pag ako nandyan sa Congress, kulawin ko talaga, Your Honor, SMNI, bakit? Yung boses niya mukhang tanga. Tapos si Nograles naman, anyway, kakaloka. So, ikaw, tumanggap kayo. Saan ba ako napunta? Ba't ang haba nito? So, tumanggap sila mga kababayan, nung nag-break ang sesyon dyan sa Kongreso, tumanggap sila ng abuloy galing kay Tambaluslos na pera ninyo. Diba? Sana abuloy okay lang eh. Kasi hindi naman nila madadala sa hukayan eh. Diba? Yun yung masakit sa atin. Habang tayo'y naghihirap, habang tayo mga OFW, diba? Ayan, pinapromote ko yung Sendwave app ko. Diba? Nakakatulong ako sa bayan. Kasi the more na nagpapadala kami ng pera, ako nagpapadala ako. Ngayon magpapasko, dami namamasko, dami inaanak, kahit di inaanak. Ganun talaga ang buhay. Kung may bibigay ka, di bibigay ka ng bonggang-bongga. Kung wala, sorry na lang mga palangga. So, yun yung mga remittance, OFW, lahat. Kaya may karapatan kaming sundutin kayo ng magic wand ko. Alang man tatahimik kami, ha? May contribute ako sa Kaban ng Bayan. Ulit-ulitin ko, may contribution ako. Kaya may karapatan ako, kahit sa Jamaica ako, may karapatan akong magngak-ngak dito. Kayo, wala kayong karapatang magngak-ngak kasi nilalamon nyo ang pera namin. Ninanakaw nyo, pinapatayo yun ng bahay, Romualdez, hindi ka pa nakontento sa mga bahay na mga pinagtatayo ninyo, hindi ka pa nakontento sa kasinungalingan mo na dream come true, 25 pesos, ay 20 pesos na ang bigas sa Cebu. Tapos pala binili ng Kaban ng Cebu, ng pera ng bayan ng Cebu for 25 pesos para mapagpanggap kayo na bumaba ang bigas for 20 pesos. Kundi, di ba, then after, during that day, pinigil ninyo dahil hindi nyo na-anticipate na lulusubin kayo ng mga taong gustong makabili ng 20 pesos na bigas. Pero hindi nyo masustain kasi puro kasinungalingan, puro band-aid solution, puro kaletsehan, hindi totoong nagmura ang bigas. Then ngayon, habang kayo ay nagpapanggap, ikaw Romualdez Tambaluslos, di ba, mo ma, na balljack ka dyan sa Japan, muntik na masundat ang ilong mo, ganun kayo. Di ba, dapat, ginano na yun. Tuloy-tuloy na hanggang esophagus. Anyway, mga kababayan, bumili ng bahay sa Valle Verde. Tingnan natin. Actually, tingnan natin baka may picture na. Okay? Naantay ko pa sana yung picture pero ibukelya na natin. Tingnan ko lang yung mga puting ahas ko kung mga gising pa. Ano oras ba sa Pilipinas? Gising na yan sa Pilipinas. So yan. So ito po yung inyong gobyerno. Oh, maniniwala ba kayo sa akin? Di ba? Maniwala ba kayo kay Maharlika? Bakit naman di kayo maniwala? Halos lahat ng binukelya ko dito nagkatotoo. Yung iba, tinitipid-tipid ba ni Lisa? Lahat halos. Siguro masasabi ko, lahat ng expose ko dito, 90%. Yung 10% hindi pa nangyayari kasi pinipigil pa ni Lisa Smugs para bitin-bitin pa niya para kunyari, hindi yan totoo sinabi ni Maharlika. Pero simula kay De Lima, simula sa pagpapalabas ni De Lima, panggigipit sa SMNI, panggigipit sa mga vloggers, lahat halos ng binukelya ko kay Paul Soriano, nagkatotoo. Hindi man ako manghuhula. Because sa ating puting ahas yan. Dahil sukang-suka na ang taong bayan sa ginagawa ni Romualdez, ni Lisa Smugs, okay, sa ating bayan. Actually, itong hayop na tong kuting na to, nagdadadakdak na naman doon sa, sa pangalan nito, sa Japan. Nagyabang-yabang na naman sila doon palangga. Okay, pinaglabang nga doon sa, ito, tingnan ko ipinagyabang mo kuting, doon sa statement na saan niya nagsalta, yung sustainable economy through innovation speech niya, okay? Sustainable economy, giatay. Sustainable economy, ang smuggler kayo? Mga ihudiputa? Mga linte? Nami ibuhol-buhuli ng mga sabot nyo ni Lisa para hindi na kayo maka-alpas. Anyway,
Mga panaga, binida-bida niya doon, okay, sabi ni Kuting, yun natin basahin yung mga kasinungalingan niya, mga drama-drama, mga bilateral eklabush para sa ekonomiya, jutang ginina, di ba? Gumanda ba ekonomiya ng Pilipinas? Buhay lang nila ang gumanda. Sila lang ang nagpapatayo ng bahay, sila lang ang bumibili ng bahay, tatlo-tatlo pa. Babalikan na naman natin yung loto. Oh, saka na yung kagabi, pinag-usapan na natin yon. Okay, sabi ni Kuting, allow me also to acknowledge the tireless efforts of our First Lady. Oh, First Lady, First Ahas, Mrs. President, who is joining us here today as she has graciously, palakpakan naman mga hunghang, assumed the role of patron for indigenous textiles. Nasaan? Picture-picture lang, hayop na yan. Design services. O, ayan, inimbitan niya yung mga magnanakaw na mga designers na kumikita ng limpak-limpak na salapi. Tireless, tama ka naman, Kuting. Tireless ang pagnanakaw ninyo sa pera ng panggagancho ninyo sa mga industriya ng what? Textiles, design, eklabush, imbis na iangat ninyo ang buhay, totoong buhay ng mga maghahabi, yung mga tao from dun sa pinaka nagbibigay ng mga raw materials para magkaroon tayo ng mga natin, pambansang yung mga tela, di ba, mga pinya, mga ganyan, chuchu-chuchu. Pero kabwisitan lang ang pinapakita nyo. Bakit ko alam yan? Di ba? Yung kaibigan ko nga, pinromote ko na si Abel, nakabili ka agad na, wala pang isang taon, nabili na kaagad niyo yung 18 million na building, dati nga walang pambayad sa kuryente, putang ina. O yung ni Sandro Marcos, yung hayop na yan, tumanggap ng Rolex, si Yeye Vivas na nagpapatayo din ng bahay, tapos na siguro yun. Alright? Lahat sila nagpapatayuan ng bahay, tapos kayo palang gutom kayo. O ngayon, magagalit kayo sa akin? Marlica, wala lang masabi. Marlica, hindi nabigyan ng posisyon. Siya nga, Amerikana akong hilaw. Okay? Pero kahit ako'y Amerikanang hilaw, yung mukha ko lang. Di ba? Okay? Filipino-American ang nanalalaytay sa aking alindog. Ba't nanalalaytay sa aking alindog ay dugo ni Bonifacio. Dahil siya ay lolo ko. Hindi, joke lang. Alright, mga palangga. So, hindi ko natapos to. Sabi ni Kuting, ayun, si daw ay role of patron of indigenous ba? Patron ng mga El Patron, yung mga well, tama ka talaga, yung katulad ni yung mga leader ng mga sindicato. Alright, lang ako ngayon, di ba? Yung mga Latino, El Patron, di ba? Ganun yung tawagan nila kung nanonood kayo ng mga Netflix nila series, El Patron. Dos polvoron. Polvoron, dos singhot-singhot Lisa Smugs. 'Di ba? El Patron, more polvoron. Yan si Lisa Smugs yan. Sabi niya, si Lisa daw ay tireless sa mga SMEs, 'di ba? Small medium enterprise. Okay? Public health services, yan yung kanyang pag-i-emote diyan sa kanyang proyekto. Well, hawak nila ang DOH, di ba? Hawak nila ang pondo ng bayan, hawak niya ang PCSO, yung kanyang lab for all na, naalala niyo yung lab for all ng hinayupak na Lisa na yan? Kasi ipinagmayabang ni Kuting na sa Japan, public health, daw ito ay wala daw kapaguran. Si Lisa Smugs na ito ay pinamumunuan niya, itong public health service, ito nga yung lab for all niya yun. Isa doon, naalala nyo, pumunta siya ng Bataan. Anong ginawa niya doon? Nagbigay ng Operation Tule. Dapat si Kuting yung tinuli niya kasi supot yan. Parang nakataka yung putoto niya. Bakit niyo tinuli yan si Kuting? Supot, walang bayag. Parang tiki yung kanyang putotoy. But anyway, yung jetlog niya. Anong ginawa ni Lisa doon sa Bataan? Namigay ng 150 sacks of 150 sacks of rice. Kung naalala ko, mga palangga, tapos binalot-balot nila, sinupot-supot nila, siguro tig-2 lang kakilo ang ginbayag, ginhatag na sa mga taong bayan. Sabi ko nga, mataas pa ang gastos nila sa kanilang entourage, sa kanilang mga logistics from Manila to Bataan, di ba? Kaysa dun sa pinamigay sa mga taong bayan. So ngayon, bidabidahan ka, Kuting, sa Japan, sabi niya, na bidabidahan itong si Lisa, na walang kapaguran. Sabi niya,
public health services and other causes aimed at protecting the environment. Paano po protektahan ni Lisa ang environment ko? Ang pulburon at ang bunganga niya ay parang tambotso. Ha, Kuting, paano niya po protektahan ang environment? Sinungaling ka eh. Di ba? Yung bunganga ni Lisa, may vape na, may ano pa, may parang iba yun na. Di ba? May ano pa, sigarilyo. O paano mo po protektahan ng environment kung puro ka pausok na parang kapring bansot? Diba? Yan si Lisa. Siya na yung kapring bansot. Na-imagine mo, tsura niya kapre. Mas bansot pala. Mga kapre, mataas man yun, mga palangga. Sabi ni Kuting, supporting many creative projects and innovative enterprises. Yeah, supporting many projects, smuggling projects. Galing-galing ni Lisa. Business partner with the smugglers like Michael Ma. Talagang ito yung mga innovation niya. Okay, sabi ni Kuting, like the ones we have watched here today. Ayaw ko, anong pinanood nila doon? Hindi ko alam. Mga bula-bula na naman gayatay. So talagang nag-i-innovate sila. Okay, na ang pulburon at ang pausok ay pinagsasabay. You know, innovative talaga. But anyway, huwag natin iwawala sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Mga palangga, hindi napapagod ang mga mafia, mga abnormal, sabi ni Oldarico. Yes, tirelessly, di ba? Talagang walang talagang ang pinagkakabalahan ninyo kundi kami ng pera ng bayan. I challenge you, Kuting. Sige. Sabihin mo sa taong bayan. Ikaw, Lisa, ikaw, Kuting, kayo, Jotok, Cheloy, Presidential Communications. Hanggang ngayong mga inayupa kayo, hindi nyo ipinapaliwanag sa taong bayan bakit inappoint ang smuggler na pinangalanan sa Kongreso na si Michael Ma, na pinasekreto niyong inappoint a special envoy to China. Ni Han, ni Hon, ni Tuldok, ni Kama, ni punctuation mark, wala kayong statement. Kaya tanggapin niyo ang parusa ni Harry Potter. Ayan. Shoot natin sa kapay ni Cheloy this time. Tsaka kay Bukangkang. Baka ma-shoot eh. Ito. Ayan. So ngayon, mga palangga, bansot na tawa si Seth. Yeah, kapring bansot. Akalain mo, naisip natin yan. Mukha naman talaga. Okay? Ano to? Maharlika, ibigay mo lang sa akin yung card. Anong card, palangga? Card na, ano bibigay ko sa'yo? May pirma mo, 74 years ako. Salamat po sa Diyos pa. Francisco Guapa. Anong gusto mong card, palangga? Yung may picture kong bonggang-bongga. Okay, comment ka lang dyan. Sige. Tignan natin ko si Francisco Gulapa. Okay. Sige pa lang mag-message sa akin private. Yeah, I will sign, yung 1 million $1 million sign ko. But then, joke lang. Okay. Kapre ng Unano, sabi ni Victoria's Lucky Penny. Pero alam nyo, sa mga kababayan, hindi ito nakakatawa ang ginagawa sa atin. 3 bahay binili ni Tambaluslos ngayong Pasko. 3 bahay. We are talking Tambaluslos. Balikan nyo yung 4 na bahay na binili ni PPA J. Santiago. Okay? Ng Ports Authority. Balikan nyo ang bahay ni Mel Robles. At ngayon, ang digital loto nila ay gusto nilang nakawin, kunin pati pera ng bayan. Di ba sabi ko nga, right on your fingertips, tataya na lang kayo sa loto. Mas mabilis ang kawatan. Although magre-register kayo dyan, kunyari, paano natin malaman yung mga ipapanawagan nilang, yung i-release nilang nanalo, di ba? Kung totoo yun. Kasi they can manipulate the system. Dahil sila ang may hawak, yung system na nagpo-provide ng PCSO para maging digital automation, mga palangga, ay mismong sila Lisa Smugs. Sinabi ko na yan, mga Ledesman Araneta, ang may hawak ng pagsusupply sa kanila nitong digital and automation na ito kahit hindi sila qualified. Niluto na nilang lahat kaya wala na ngang transparency, wala nang check and balance sa Pilipinas because the mainstream media, yung mga network ngayon ay busal na busal ang bunganga nila. Kaya kita mo naman, imbes na ang Rappler at iba pang mga media
Dati atak-atak yung mga yan, diktador. Tignan mo, puro pagpapabango kay Marcos at saka kay Lisa. Hindi ka ba magtataka? So nabusalan ng mga bungangan o baka matakot si Maria Resang magurgur ng tuluyan. Yung leg niya mukhang ginurgur na nga dito di ba? Nakita mo yung mukha niya parang kinaratay na rin, di ba? Baka matakot siya matuluyan. Dahil yan ang gawain ng mga manggugurgur. Ngayon, balik ako. Nasaan si Remulla? Sabi ni Truth Tuber Vault. Ang sarap ng buhay nila tapos sa mga pobreng Pilipino halos mamatay na sa katatrabaho, sabi ni Bert Anthony San Juan. Exactly, Palangga. Ito yung sinasabi ko sa Lotto, lahat na ito ng ahensya. Habang sila ay kumakamal ng milyones, bilyones. Kayo, ginasika-sika lang kayo sa mga ospital. Itinutulak-tulak lang kayo sa panggobyernong ospital kasi wala kayong pambayad. Na kung tutuusin, we have trillions of money to support lahat ng serbisyo para sa taong bayan. Pero ang ginagawa sa inyo, takot kayong pumunta sa ospital, di ba? Bakit kayo takot? Bakit ganun ang connotation ng taong bayan na pag masakit ang tiyan mo, titiisin mo na lang? Pag namamaga yung paa mo, takot kang pumunta sa ospital kasi ni pang gasa, wala ka. Bakit ganun tayo mga Pilipino? Especially yung walang pera like me. Okay? Nung ako ay nasa Pilipinas, naranasan ko rin magkasakit pang, well, I mean, in fairness ako, never ako nagkasakit talaga na na-admit sa Pilipinas kasi healthy ako. Laging alindog ko, syempre. But seriously, na-confine lang ako sa hospital nung ako ay nanganak. Okay? Pero wala talaga akong admission na dahil inaratay ako or something. Lucky me. So, anyway, paano yung mga palangga ko na may mga nararamdaman? Diba? Takot na takot kayong pumunta sa ospital. Tama ba ako? Mali. Kahit galit ka sa akin. Ikaw na nagmumura sa akin ngayon, na bulag ka pa. Pag nagkasakit ka, di ba takot ka pumunta sa ospital kasi wala kang pera? Na kung tutuusin, may pera ang mga pampublikong ospital. Merong budget yan. Pero ano nangyayari? Dinodorobo, ninanakaw ng mga politikong mga hinayupak, katulad ng mga politikong pinag-uusapan natin dito. Ibibil kayo ng bonggang-bongga, hindi kayo palabasin, hindi nyo makuha yung bangkay ng inyong mga pamilya pag nabawian ng buhay. Kailangan nyo lumapit sa kung kani-kaninong mga tarpulanong mga politiko para makaawa sa kanila mga perma. Pero pera nyo yun kaya ganito ako mga palangga. Naramdaman ko, naranasan ko ang lahat ng naranasan ninyo dyan sa Pilipinas. Pagtaas ng walang makain, walang pamasahe, di ba? Walang pambayad sa rent, mapuputulan ng kuryente. Naranasan ko lahat yan. Kaya ganito ako. Hindi yan alam ni Kuting. Hindi alam yan ng mga Marcos, mga Marcos Araneta. Well, si Lisa, mahirap talaga yung hayop na yan sa lahat ng Araneta. Actually, sa lahat ng Araneta, yan ang mahirap. Paaral lang yan, di ba, ng kanyang kamag-anak. Kaya ngayon, nag-astang akala mo mayaman, di ba? Pero ang itsura niya mukhang bansot na kapre. But anyway, going back, ito yung sinasabi ko sa inyo na ang hirap maging Pilipino. Ang hirap mamuhay sa sarili nating bayan dahil ang mismo nanggigipit sa inyo, gobyerno. Tapos ngayon, sinisindikato pa kayo. Itinatago sa inyo kung buhay pa ba sila o hindi. Tapos kukuhain lang kayo sa mga regalo ngayon. May nag-send sa akin sa pampublikong hospital, may parapol daw. Binigyan, alam mo, dumudugo yung, yung puso ko. Alam mo bakit? Sabi sa Miss Marlica, binigyan kami na gano'n. Tuwa na yung pobre. I think 2 kilong bigas, mga palangga. Tapos mayroong noodles, tas may sachet na gano'n. Gano'n na lang ba tayo lagi? Na nagmamanikluhod. Nagmamakaawa sa mga buwaka ng inang, mga politikong ito, mga tao sa gobyerno, na hindi naman natin kailangang gawin yon. Pera ng taong bayan yon. Dapat ibibigay sa atin yung mga social services na yon. Kasi deserve natin lahat yon. Pero binubulsa nga, binibili ng 3 bahay kaagad na Romualdez, pinapang supalpal sa mga bunganga ng mga kongresista at senador para i-contempt si ganito or gipitin si ganyan na mga kalaban na nila sa politika. So ano mangyayari sa Pilipino? Kawawa kayo. Ngayon, itong mga negosyante naman na, their business personalities, ang gagawin nila, every time na magbabago ang administration, kiss-ass sila ng kiss-ass. Bakit? Kasi takot din sila na masusog ang kanilang taxes. Kasi yung iba dyan, hindi nagbabayad ng tamang taxes.
meron talagang mga nagta-tax evade yan, di ba? Panahon ni Duterte, ang dami yan. But again, itong mga hinayupak na to, mga business, malalaking negosyo, mga politiko, magkakasabwat sila lahat. Tapos mag-araw ng Pasko, bigay-bigay 2 kilong bigas, dalawang latang sardinas, pero ang totoo, demonyo silang lahat. Tama ako, mali. It's up to you, mga palangga. People, men in uniform, from the government, lahat, private sector, speak up day na. Buhatin nyo na itong mga hayop na to. Kasi hindi ko na matatagalan tong hayop ng mga ito. Hindi na to dapat magtagal. Sobra na, tama na, binudol na tayo. Hindi nyo ba nakikita? Itinataya ko na nga yung alindog ko dito eh. Para magising kayo. Hindi ako nagbibiro. Demonyo kalaban ko, palangga. May pera ninyo, gagamitin nila sa pagbayad sa mga gugurgor. Kaya parang awan nyo na, tulungan natin ang ating mga sarili, tulungan natin ang ating mga pamilya, tulungan higit sa lahat, tulungan natin ang ating bayan. So again, this is your Fair Lady Maharlika. Magbabayad ka. Bonjing, 6 p.m., may ano ka na, may deadline ka. 6 p.m., lumabas ka, magsalita ka kung buhay ka pa. Tambaluslos, i-deny mo to na may 3 bahay kang binili sa Valle Verde. Hindi ko lang alam kung saang number yon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kukonfirm ko pa. Naghahanap pa ako ng iba pang pictures. I hope makakuha tayo. Pero confirm po ito. Thank you so much, mga palangga.